Magandang araw po, Aling Joanne. Tatanong ko lang po sana kung nandiyan po ba si Daniel? Tanong ni Roldan sa nanay ng kaibigang si Daniel. Bakit dito mo hinahanap ang anak ko? Hindi ba kayo palagi ang magkasama nun? Kulang na lang dyan na yun sa inyo tumira. Naiinis na wika ni Aling Joanne sa kaibigan ng anak. Eto naman po si Aling Joanne. Napakainit ka agad ng ulo. Ang aga-aga po. Saad na Roldan sa ginang. Sabay kamot sa kanyang ulo. Alam mo kayong dalawa ng anak kong si Daniel? Namumuro na kayo sa akin ha? Baka akala nyo hindi ko alam ang mga pinaggagawa nyo sa tuwing kayo magkasamang dalawa. Pambubuking ni Aling Joanne kay Roldan. Naku, wala po kaming ginagawang masama ni Daniel, no? Katwiran pa ng binata habang umingisi-ngisi pa ito. Hoy, matanda na ako para lokohin yung dalawa, no? Kaya kung ako sa'yo, Roldan, lumayo-layo ka na sa anak ko. Dahil baka mamaya ay dumating ang isang araw, pareho na kayong mapahamak na dalawa. Yang si Daniel hindi yan gagawa ng kalokohan na walang kasabwat. Kaya kung pwede lang, iwas-iwasan mo na ang anak ko kung ayaw mong madamay pa. Seryosong wika ni Aling Joanne sa kaibigan ng anak. Sige po, Aling Joanne. Kung yan po ang gusto nyo, iwas na lang po ako kay Daniel. Pero Aling Joanne, wala po talaga kaming ginagawang masama ni Daniel. Malungkot at may pagkadismay ang sagot ni Roldan kay Aling Joanne. Sige. Sabihin natin ngayon na wala pa. Pero hantayin ko pa bang meron kayong hindi magandang gawin ng anak ko? Kung alam mo lang, hindi ko na alam kung ano ang gagawin dyan sa batang yan. Napakatigas ng ulo niyan. Kaya gusto ko sana ang lahat ng mga kaibigan niya ay layuan muna siya. Nang sa gayon ay malaman ko kung sino ba talaga ang nag-i-impluwensya sa kanya. Dahil napakalakas ng loob niyang gumawa ng mga kalokohan. Kwento pa ni Aling Joanne sa binata. Nahiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin, Aling Joanne. Sa maniwala po kayo o sa hindi, ay pinagsasabihan din po namin niyang si Daniel. Pero tulad nga po ng sinabi niyo, napakatigas po talaga ng ulo niya. Siya po ang nasusunod sa bawat gustuhin niya. Paliwanag na Roldan sa ginang. Ay nako, malapit na talaga akong magsawa sa kakasabi dyan sa anak ko. Tulad ngayon, hindi ko na alam kung nasaan na naman nagpunta. Iritang wika ni Aling Joanne. Hayaan niyo po, Aling Joanne. Titignan ko na lamang po sa bahay ng isa sa mga kaibigan namin. Baka doon po siya nagpunta. Sad pa ni Roldan. Papayuhan ko na rin po ang iba naming mga kaibigan na dumistansya na muna kay Daniel. Tulad po ng ipinag-uutos niyo, Aling Joanne. Dugtong pa ng binata sa ginang. Kung ganun maraming salamat sa malawak na pangunawa mo, iho. Tugon ni Aling Joanne sa binata. Samantala, lingid sa kaalaman nila, ay meron na namang ginawang kalokohan nitong si Daniel sa isang bar. Pare, alam mo mabuti pa umuwi ka na lang. Lasing ka na eh. Ang alak, sa tiyan niya nilalagay hindi sa utak. Saway ng isang lalaki kay Daniel, na ngayon ay nagsisimula na ng gulo. Pwede ba? Hindi ako lasing, no? Tumabi kasi dinadaanan ko. Gusto ko lang naman makausap yung lalaki na yun, no? Wika ng bubulol-bulol pang si Daniel. Sabay turo sa lalaking nakaupo sa hindi kalayuan at may hawak ring inumin. Pre, huwag kang gumawa ng gulo dito. Awat ng kaibigan ni Daniel sa kanya. Pwede ba? Huwag mo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kung ayaw mong pati ikaw, sama ko sa galit ko. Wika ng pasuray-suray na si Daniel. Pre, ayoko ng gulo. Umalis na lang tayo dito. Itulog mo na lang yan. Lasing ka na eh. Baka mamaya kung ano pa ang mangyari sa atin dito eh. Awat muli ng kaibigan ni Daniel sa kanya. Anong paanong pinagsasasabi mo dyan ha? Baka nakakalimutan mo ata kung sino to. Usal ni Daniel sa kanyang kaibigan na kanina pa umaawat at pumipigil sa kanya. Daniel, kilala kita. Alam ko ang mga galawan mo. Pero sila, hindi natin sila kilala pre. Kaya mabuti pa, hanapin na natin si Carissa. Para naman makauwi na tayo. Suwestyon ng kaibigan ni Daniel. Ako pre. Hindi ako alis dito hanggat di ko nabibigyan ng isa yung lalaki na yan, no? Tignan mo, nakakaloko ang ngiti sa atin. Akala mo kung sinong maangas. Nanggagaliting saad ni Daniel sa kanyang kaibigan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na hindi naman pala sila ang tinitingnan at niningitian ng lalaking ito, kung hindi ang babaeng nasa kanilang likuran. Ano ka ba naman, Daniel? Ang dami-daming tao dito sa baro. Paano kang nakakasiguro na sa'yo nakangisi ang lalaking yan? Naiinis na wika ni Alex kay Daniel. Paring Alex, sigurado akong tayo ang iningisiyan ng lalaking yan.
Yan ang ex ni Carissa Kaya umandayan sa akin pare. Pagbabanta ni Daniel. Daniel, ano ka ba? Pinagsabihan na tayo ni Tito Larry na umiwas tayo sa gulo. Alam kong kapag nakalingat lang ako sandali, ay nasugod mo na yung lalaking sinasabi mo na ex ni Carissa. Dagdag pa ng binata kay Daniel. Ang mabuti pa pare, hanapin na lang natin si Carissa para makauwi na tayo. Suwestyon ni Alex sa kanyang kaibigan. Bakit? Nasaan ba yung Carissa na yan ha? Medyo nawala ang pagkalasing ni Daniel nang malamang wala pala sa tabi niya ang kanyang nobya. Tignan mo, dahil sa sobrang dami ng nainom mo, hindi mo na namalayan na kanina pa wala si Carissa dito. Wika ni Alex sa kanya. Pare, mabuti pa hanapin mo lang si Carissa. Dito lang ako, hintayin ko kayo. Utos ni Daniel sa kaibigan. Nako Daniel, hindi pwede. Alam ko ang nasa isip mo kaya tumayo ka na dyan at dalawa tayong maghahanap sa nobya mo. Iyaya ni Alex dito. Hindi pre, wala akong gagawing masama dito. Saka isa pa, napagtanto ko na hindi naman pala ako yung tinatawanan ng lalaki na yon. Kung hindi itong babaeng nasa katabing table natin. Wika ni Daniel sa kaibigan. Tignan mo, sabi ko naman sa'yo kung nasapak mo yan ng di oras kanina, di malaking problema na naman yun pre. Sabi pa ni Alex na parang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang iniisip na hindi imposibleng mangyari. O na, ikaw na ang tama. Palagi ka namang tama at ikaw ang palaging magaling pare. Bubulong-bulong na sabi ni Daniel. Sige na, alis na. Hanapin mo na si Carissa. Dito lang ako. Utos ni Daniel. Sigurado ka dyan pre ha. Naku, wag kang gagawa ng gulo dito ha. Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Pagbabanta ni Alex sa kanyang kaibigan. Oo pre, dito lang ako. Hindi ako gagawa ng kahit na ano. Sige na, alis na. Sad ni Daniel. Ngunit taliwas ang kanyang gagawin sa sinabi niya sa kanyang kaibigan. Hinintay lamang ni Daniel na makaalis si Alex sa kanyang mabilis na sinugod ang lalaking kanina pa niya pinupunterya. Pinagsasapak niya ito dahilan upang magkagulo sa bar na iyon. Agad namang narinig iyon ni Alex dahilan upang agad siyang bumalik sa kanilang pwesto kung saan niya iniwan si Daniel. Ngunit hindi nga siya nagkamali sa kanyang akala. Nakita niyang sinugod ni Daniel ang lalaki. Daniel pare, tama na. Akala ko ba nag-usap na tayo? Ano naman ba tong pinasok mo? Hindi mawaring sabi ni Alex. Hindi ako nauna pare. Yan ang nauna. Yan ang nauna, kanina pa yan sa akin Sagot ni Daniel. Sabay turo sa lalaki ngayon ay bugbog sarado na. Pre, ikaw ang naunang sumugod. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong ginagawa sa'yo Ano bang problema mo sa akin ha? Galit na tanong ng lalaki kay Daniel. Ang problema ko, ang pagmumukha mo. Ang angas ng mukha mo Ang pangit-pangit mo naman. Inis na sigaw ni Daniel sa lalaking to habang lasing na. Bakit? Sino ko ba sinakala mo ha? Sagot naman ng lalaki kay Daniel habang pinupunasan ng pumutok na labi. Tama na yun Daniel. Halika na. Umuwi na tayo. Yaya ni Alex sa kanyang kaibigan. Hoy, anong alis ang pinagsasabi mo dyan? Bakit? Sa tingin nyo ba pababayaan naming umalis na lamang ang mayabang na lalaki na to? Sabat ng isang lalaki na kaibigan ng sinapak ni Daniel. Tumawag na ako ng mga pulis dahil sa ginawa mong pambubugbog sa kaibigan ko. Ani nito sa kanila. Napatawa na lamang si Daniel ng mahina sa tinura nito sa kanila. Imbes na makaramdam ng pagkatakot, ay naghamon pa ito lalo. O sige, tumawag kayo ng mga pulis. Tignan lang natin kung sino ang makukulong sa aming dalawa. Pang-aasar pa ni Daniel sa mga ito. Kaya naman lalong nagkakandalaiti ang lalaki at pati na rin ang mga kasama nito sa kayabangan ni Daniel. Habang ang binata naman ay pasipol-sipol lamang habang naghihintay sa mga pulis na paparating. Pambihira naman pare hindi nga tayo makukulong. Pero lagot naman tayo dyan kay Tita Joan kapag nagkataon. May pag-aalalang sambit ni Alex kay Daniel. Sa kabilang banda naman, Mahal, saan ang punta mo gabing-gabi na? Takang tanong ng ina ni Daniel sa kanyang ama na si Mang Larry. Joan, mahal, matulog ka na. May pupuntahan lang ako sandali. Utos ni Mang Larry sa kanyang asawa. Bakit Han? May ginawa na naman bang hindi maganda si Daniel? Naiinis ngunit may pag-aalalang tanong nito sa asawa. Hindi na ata titinuwi ang anak natin, Joan. May binugbog na naman daw sa bar.
Sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho. Problemadong wika ni Mang Larry. Ano naman ang gagawin mo? Kukonsintihin mo na naman si Daniel? Kaya hindi yan natututo palagi mong inaareglo ang mga gulong pinapasok niya. Hayaan mong makulong yung anak natin nang sa gayon ay magtanda at matuto sa mga maling ginagawa niya. Saway ni Joanne sa asawang pulis. Nako Han, huwag ka nang mag-alala. Last na to. Sa susunod nagagawa ulit siya ng kalokohan. Hinding-hindi na ako mangingialam, pangako yan. Paninigurado ni Larry sa asawa. Nako, siguraduhin mo lang Larry ha. Dahil kapag nalaman ko na sa susunod na aregluhin mo pa ang kawalangyang ginagawa ng anak nating si Daniel, ako na mismo ang pupunta sa presinto para mapatanggal ka. Pagbabanta ni Joanne sa asawa. Oo na, magpahinga ka na dyan. Ako na ang bahala sa anak natin. Umiiral na naman yan pagka-retired police mo Sad pa ni Larry sa asawa. Samantala sa bar. Hoy bata, alam mo bang pwede kang makulong sa ginawa mong yan? Asik ng isang officer kay Daniel. Sige, usasan yan. At agad na dalhin yan sa presinto. Utos pa ng pulis. Teka. Bakit ako inaaresto nyo? Hindi naman ako ang unang nagsimula ng gulo na to Ayun sabay turo ng nagpupumiglas na si Daniel sa lalaking nabugbog sa rado niya. Hoy bata, huwag ka nang magmangmangan pa riyan. Maraming nakakita sa ginawa mong pambubugbog kanina. Kaya huwag ka nang pumalag pa at sumama ka na lang. At doon ka na sa presinto magpaliwanag. Sabi ng naiinis na officer kay Daniel. Sa ginawa mo ay pwede ka nang mabulok sa kulungan. Sabi pa ng isang pulis na halatang naiinis na rin sa kanya. Ako mabubulok? Baka hindi nyo ata nakikilala kung sino ako. Police officer? Lokong tong lalaki na to Sasapakin na sala si Daniel ng isang pulis dahil sa sobrang kayabangan nito at tila iniinsulto nito ang sinasabi niya nang pigilan ito ng kanyang kapwa-pulis. Awat na pre, huwag mo nang patulan. Sa sobrang kalasingan nito, umabot na sa ulo ang kayabangan. Kaya't kung ano-ano na ang pinagsasabi. Wika pa ng umawat na pulis. Dadalhin na dapat si Daniel sa presinto lula ng mobile police nang biglang dumating si Mang Larry. Ano na namang kaguluhan ang ginawa mo Daniel ha? Galit na tanong ni Mang Larry nang maabutang nakaposas ang kanyang anak. Good evening po, Chief Mendoza. Sabay saludo ng mga pulis kay Mang Larry. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ng isang officer kay Mang Larry. Nandito ako para kunin ang anak ko. Matigas na sagot ni Mang Larry sa mga katrabaho niya. Anak? Anak niyo po ito? Takang tanong ng pulis na kanina pa nang gigigil kay Daniel. Oo, anak ko yan. Ako na ang bahala sa kanyang magdisiplina sa bahay. Pasensya na kayo sa abala ha. Bumalik na kayo sa presinto. Utos ni Mang Larry sa mga pulis. Agad namang binigay ng mga pulis si Daniel kay Mang Larry. Sabi ko sa inyo May pangasar pang tawa ni Daniel sa mga pulis. Nakalila lang ay halos bugbugin na siya sa panggigigil sa kanya. Walang nagawa ang mga pulis kung hindi ang umalis na lamang. Daniel, let's go, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Wika pa ni Mang Larry sa anak na lasing-lasing. Kaya pala napakayabang ng mokong na yun anak pala yun ni Chip. Ginamit pa ang posisyon ng tatay para gumawa ng kawalangyaan. Wika ng isang pulis na kanina pagigil na gigil kay Daniel. Naku pare, wala tayong laban dyan. Anak pala ni Chip ang mokong na yun. Tignan mo, kung makaasta kala mo sa kanya ang batas. Wika pa ng isang officer. Ngayon ko lang nalaman na may anak pala si Chip Mendoza. Pero alam mo pre, ang layo ng ugali nila sa isa't isa Kung ano yung ibinate ni Chip Mendoza, siya namang kinasama ng kanyang anak. Usal pa ng isang pulis. Hoy, tigilan nyo na nga yung pagchichismisan nyo dyan. Kalalaki yung tao nagchichismisan kayo. Saway ng isa sa kanilang mga kabaro. Alam nyo, kahit anong gigil nyo sa anak ni Chip, wala na kayong laban doon. Kasi numero 1 konsentidor si Chip. Pulis pa man din. Dagdag pa nito. Malas ni Chip nagkaroon siya ng anak na suwail. Komento naman ng isa. Ipagdasal na lang natin na matauhan niyang si Chip. Nang sa gayon huwag niya nang gamitin ang posisyon niya at pati rin ang trabaho niya para protektahan ang mga kalokohan at mga maling gawain ng anak niya. Suwestyon pa ng isa. Samantala, nang makarating na sila sa kanilang bahay, Daniel, ilang beses bakit ang sasabihan na umiwas ka na sa gulo ha? Pati posisyon ko at trabaho ko nalalagay sa alanganin dahil sa mga kalokohan mo. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tauhan ko ha? Na ako mismo
Nagpapatubad ng batas? Ako siyang lumalabag rito dahil sa may anak akong sakit ng ulo ng lipunan? Galit na saad ni Mang Larry sa kanyang anak. Napayuko na lamang at tila nawala ang kalasingan ni Daniel sa tinurang iyon ng kanyang ama. Alam mo ba sa ginagawa mo? Halos lahat ng tao ay galit na galit sa iyo. At masama ang tingin sa atin dahil sa pangungonsinti ko sa iyo. Pag hindi ka nagtino, darating ang araw na ang katigasan ng ulo mo ang maglalagay sa iyo sa matinding kapahamakan. Dagdag pa ni Mang Larry. Pa, kaya ko na po ang sarili ko. May pagmamayabang sagot ni Daniel sa ama. Tingnan na lang natin, Daniel. Dahil sa susunod na gumawa ka pa ng kalokohan, hindi na talaga kita iintindihin. Galit na sabi ni Mang Larry sa kanyang anak. Ngumisi lamang si Daniel dahil alam naman niyang sabi lamang iyon ng kanyang ama. Pag nariyan na at nangyari na, ay agad naman itong nakabakap sa kanya. Kaya nga malakas ang loob niya sa lahat ng kanyang mga ginagawa dahil alam niyang may ama siyang tutulong sa kanya. Kaya naman kinaumagahan, maaga pa lamang ay gumising na itong si Daniel upang tawagan ang kaibigang si Albert upang tanungin ang mga detalye sa drag race na gaganapin mamayang gabi. Hello paring Bert? Ano? Game ka ba mamaya? Bungad ni Daniel sa kausap. Oy paring Daniel, kamusta? Nabalitaan ko napaaway ka na naman kagabi Wika ni Albert sa kanya. Ang bilis naman kumalat ng balitang yan. Nakaabot ka agad sa'yo. Alam mo naman tayo Well, may pagyayabang na wika ni Daniel. So ano na pre? Game ka mamaya? Pag-uulit ni Daniel. Naku pre, pas muna ako. May gagawin ako mamaya Tanggi ni Albert sa kanya. Ganun ba? Sayang naman pre. Medyo nalungkot naman si Daniel sa sagot ng kanyang kaibigan. Paring Daniel, payong kaibigan lang Kung ako sa'yo, magbago ka na pre. Umiwas ka na sa trouble. Masyado ka ng maraming nakakaaway Baka mamaya niyan isang araw ay maunahan ka. Isa pa maawa ka naman sa papa mo Huwag mong abusuhin ng kabaitan at posisyon na meron si Tito Larry. Buti nga kahit mali na ang ginagawa mo nariyan pa rin siya para tulungan ka Kung hindi, matagal ka nang nabulok sa kulungan. Payo ni Albert sa kanyang kaibigan. Ano ka ba pre? Hindi mangyayaring makukulong ako no? Ako kaya ang batas? Sige pre, sa susunod sumama ka na sa akin Yun lamang at ibinabana ni Daniel ang telepono. Hindi nga nakasama si Albert sa drag race. Kaya nga si Daniel na lamang mag-isa ang pumunta at sumali. Tulad ng dati, may nakaaway na naman siya roon. At tulad pa rin ng dati, andoon ang kanyang amang si Mang Larry upang aregluhin ang gusot na ginawa niya. Samantala, napapansin ni Daniel na tila iniiwasan na siya ng kanyang kaibigang si Albert dahil sa ilang beses nitong pagtanggi sa tuwing inaaya niya ito sa kanilang hangout. Pare, may problema ba tayo? Bakit parang panay ata ang tanggi at pag-iwas mo sa tuwing yayayain kita? Takang tanong ni Daniel sa kanyang kaibigan. Anong iniiwasan ang sinasabi mo dyan, Daniel? Mariing tanggi ni Albert. Albert, wag ako. Iba na lang. Alam ko may mali dito, pare. Ako pa ba? Tila naiinis na wika ni Daniel. Pre, ang gusto ko lang naman, magbago ka na. Bilang kaibigan mo, nag-aalala ako para sa'yo. Saad ni Albert. Come on, Albert. Sinong nag-utos sa'yo na iwasan ako? Muling tanong ni Daniel. Wala ka talagang may tatago kay Daniel dahil malakas ang pakiramdam nito at kilala niya ang galaw ng mga kaibigan niya. Kahit hindi nila ito maloloko. Ano na? Ba't di ka na nakapagsalita dyan? Bulyaw ni Daniel, dahilan para masabi ni Albert kung sino ang nasa likod ng pag-iwas niya. Sinasabi ko na nga ba si Mama na naman. Si Mama na pa kay Alamera. Inis na saad ni Daniel. Daniel pare, walang masamang intensyon si Tita Johan. Gusto ko lang niyang magbago. Kahit ako yun din ang gusto kong mangyari para sa'yo Paliwanag ni Albert sa kanya. Wala akong pakialam sa kanila, Albert. Hindi ko kasalanan na hepe ang papa ko. Baloktot na katwiran ni Daniel at saka mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan. Dahilan upang mabasa at maputikan ng mga taong nadaraanan ng kanyang sasakyan. Hoy, ano ba? Sigaw ng isang lalaking naputikan niya. Kilala niyo ba kung sino ang dumaan na yon? Galit na tanong ng lalaki. Teka, mukhang pamilyar sa akin yung plate number ng sasakyan. Saad ng isang ginang. Grabe naman, napakawalang modo ng driver ng sasakyan na yon. Alam naman niyang baha at maputik Talagang pinaharurot pa niya ang sasakyan niya. Inis na sabi naman ng isa pang nadumihan. Sino kaya yon? Tanong naman ng isang ale.
Sino? Eh di si Daniel. Sino pa bang walang modong taong pumupunta palagi sa bahay nila Albert? Kung hindi yan lang naman. Sabi ng isang kapitbahay ni Albert. Grabe, siya ang sisira ng pangalan ni Chief Mendoza. Respetadong pamilya ang pamilyang meron siya. Tapos ganyan lang ang inuugali niya. Komento ng isang manong. Eh paano namang hindi magiging ganyan yung batang yan? Eh pinalaki ni Chip sa pangungunsinte. Biruin mo, imbis na maging huwaran ka ng anak mo, ikaw pa ang mismong kukonsinte sa maling ginagawa nito. Dagdag pa ng isang taga roon. Balita ko hindi na rin yan pinapakialaman ng kanyang mga magulang eh. Hindi na rin kasi talaga nila kaya. Yung nanay niya nga na si Aling Joan, suko na daw dyan. Sad ng isang lalaking nakikiusyoso sa nangyari. Nako, kawawa naman niya si Daniel kapag yan ay naunahan ng mga taong galit sa kanya. Mahihirapan ng mga pulis na malaman kung sino ang tumira dyan. Paano ba naman halos lahat ay galit sa kanya? Baka matuwa pa nga ang iba kapag nalaman na naitumba na yan eh. Magpapasalamat pa ang mga yon sa pagkawala niya. Usal ng isang ginang. Hoy, grabe naman kayong magsalita. Bakit hindi na lang nating ipagdasal na magbago pa yung si Daniel? Lahat naman ay may pagkakataong magbago. Sad ng isang lalaki habang pailing-iling sa inaasta ni Daniel. Samantala sa bahay nila Daniel. Ma! Malakas na tawag ni Daniel sa kanyang ina nang makarating na ito sa kanilang bahay. Ano ba yan, Daniel? Ang boses mo ay lagpas sa kabilang bahay. Ano bang problema mo? Mataas ang boses na tanong ni Aling Joan sa kanyang anak. Ikaw ang problema ko, ma. Nang dahil sa'yo, iniiwasan na ako ni Albert, ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan at kasama sa mga hangout ko. Nang dahil sa'yo, ay ayaw na akong samahan ni Albert. Walang modong wika ni Daniel sa kanyang ina. Mabuti naman kung ganon. Mabuti pa ang kaibigan mo. Marunong sumunod. Hindi katulad mo. Ilang beses nang pinagsabihan at pinangaralan. Walang kasing tigas ang ulo. Hindi pa rin sumusunod. Pagmamalaking wika ni Aling Joan sa kanyang anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, ma? Naiinis na sambit ni Daniel. Alam ko ang ginagawa ko, Daniel. Para yan sa ikabubuti mo. Sa ginagawa mo ay pwede kang mapahamak. Or worse ay pwede kang mamatay nang wala sa oras. Wika ni Aling Joan. Wala kayong pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko, ma. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ka sa ginagawa mo? Kahit ikaw ang sumisira sa pamilyang meron tayo? Galit na singhal ni Aling Joan sa baluktot na katwiran ni Daniel. Hindi na sumagot pa si Daniel, ngunit agad nitong kinuha ang susi ng sasakyan at dali-daling lumabas ng kanilang bahay. Teka, saan ka na naman pupuntang bata ka? Sigaw ni Aling Joan sa kanyang anak. Sa lugar kung saan walang makingialam sa akin. Sigaw ng binata. Dahil doon ay kinabahan naman si Aling Joan. Dahil alam niyang gulo na naman ang hanap ng kanyang anak. Kaya naman sinubukan niyang tawagan ng asawang si Larry na noon ay naka-duty. Ngunit hindi ito sumasagot. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang anak ko. Usal na lamang ni Aling Joan ng mga oras na yon. Samantala, tumungo nga si Daniel sa bar. Ngunit pagpasok pa lamang ng binata, ay sinalubong na siya ng suntok ng isang lalaki. Sa wakas ay nagkita rin tayong hambog ka. Wika ng lalaki kay Daniel. Ngunit walang pakialam na dire-diretsong pumasok lamang ang binata sa loob ng bar. Na tila hindi man lamang nito ininda ang suntok na natamo kanina. Dahilan para itulak siya ng lalaki. Wala ka pala eh. Wala pala ang angas mo kapag hindi ka lasing eh. Pang-asar ng lalaki kay Daniel. Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mo masaktan ng di oras. Wala ako sa mood ngayon na makipagbasag ulo sa'yo ha. Wika nang nagtitimping si Daniel. Sus, ang sabihin mo, naduduwag ka lang talaga. Pangiinis muli ng lalaki. Nagpantig ang tenga ni Daniel. Kaya naman kaagad niyang pinagsusuntok ang lalaki. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa bugbog sarado na ito. Na tila hindi na humihinga. Nako, napatay mo na ata. Sigaw ng isang babae na nakatawag ng pansin niya. Agad na hinawakan si Daniel ng mga bouncer ng bar at pinigilang makaalis. Huwag kang aalis dito ha. Tatawag kami ng mga pulis. Jack na makukulong ka na sa ginawa mo. Wika ng isang bouncer habang hawak-hawak siya nito. Nagpapatawa ba kayo? Ako makukulong? Nakangising sambit ni Daniel. Samantala habang papauwi na si Mang Larry at kausap sa telepono ang kanyang asawang si Joan, ay biglang may tumawag sa kabilang linya. Ano? Saan? Okay, sige. Pupunta na ako.
Wika ni Mang Larry sa kausap. Ano na yun? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Aling Joan sa asawa. Si Daniel ay may ginawa na naman. Babalitaan na lang kitahan pag nasa location na ako ha. Saad ni Mang Larry sa asawa. Nang makarating si Mang Larry sa location ng anak, doon niya napag-alaman na napatay pala sa bugbog ni Daniel ang lalaki. At agad namang ipinagbigay alam niya ito sa kanyang may bahay na si Aling Joan. Kaya naman dali-daling sumugo doon ang ina ni Daniel. Nagtataka si Daniel kung bakit hinahayaan siya ng kanyang ama na dalhin sa presinto. Dati-rati sa lugar kung saan siya ay nakakagawa ng gulo, ay inaareglo ito ng ama. Ngunit ngayon ay umabot na sila sa presinto. Nagulat na lamang si Daniel nang makitang naroon ang kanyang ama't ina. Sobra ka na, Daniel. Alam mo bang nakapatay ka ng tao? Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Daniel? Kung hindi ikaw ang mapapatay, ay ikaw ang makakapatay sa katigasan ng ulo mo. Naiiyak na sambit ni Aling Joan sa kanyang anak. Ma, pa, hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng emosyon ko kanina. Katwiran ni Daniel. Dahil sa emosyon mong yan, kailangan mong panagutan ng mga maling nagawa mo. Wika ni Mang Larry sa kanyang anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Hayaan niyo na lamang po akong makulong dito? Tanong ni Daniel. Kung yan lang ang paraan para magbago ka at maitama ang mga maling nagawa mo noon pa, anak, ay gagawin ko. Nagsisisi ako dahil kung hindi sa pangungonsinti ko sa iyo, simula noong bata ka pa, ay hindi ka lalaking ganyan. Kung hindi mo ginamit ang posisyon at trabaho ko para maabswelto ka, sa tuwing gagawa ka ng mali, hindi ka lalaking ganyan. Malungkot na saad ni Mang Larry sa kanyang anak. Pa, tulungan mo ako. Pangako hindi na po maulit pa. Pa, sigaw ni Daniel habang nakikita niyang papalayo na ang kanyang ama at ina. Iyak naman ang iyak si Aling Joan sa sinapit ng kanyang anak. Pasalamat na lang siya dahil hindi ito ang napatay. Kahit papaano ay may pagkakataon pa itong magbagong buhay. Nakulong nga ng napakatagal itong si Daniel hanggang sa lumipas ang maraming taon. O at nakalabas nga siya at nagbagong buhay. Pero ang consequence ng kanyang ginawa ay talaga namang napakapait at napakabigat. Sapagkat paglabas niya ng kulungan ay wala nang pamilyang naghihintay sa kanya. Wala na ang kanilang bahay at mga ari-arian. Wala na rin ang kanyang mga magulang sapagkat matagal nang pumanaw ang mga ito. Sisingsisi siya sa kanyang mga nagawa at narealize na lamang niya sa kanyang sarili na kung naging matino lamang siya noon at sinunod ang payo ng kanyang mga magulang at kaibigan, ay hindi niya sana mararanasan ng sobrang kalungkutan at wala sanang maiiwang regret sa kanyang buhay. Ngayon para sa kanya, mas mabuti na lamang na nakakulong siya. Dahil doon kahit papaano ay meron pa ring mga taong nagmamalasakit sa kanya, na gaya rin niyang mga nakakulong. Dahil sa labas ng bilangguan, ay para siyang napag-iwanan ng panahon. Kaya para sa mga magulang na nakakapakinig ng ating kwento, palagi ninyong tatandaan na ang ugali na meron ng inyong mga anak ay nakadepende sa kung papaano ninyo ihubog at pinalaki ng tama. Kung nakakagawa sila ng kamalian, ay wag na wag ninyong kukonsintihin, sapagkat ang pagkukonsinti sa maling gawain, kailanman ay hindi magbubunga ng tamang resulta.